Ang kababalaghan sa Hollow Creek. Sa liblib na bayan ng Hollow Creek, may isang bahay na matagal nang nakatiwangwang. Walang gustong tumira dahil sa mga bali-balitang may sumpa ito. Ngunit isang pamilya, ang mga De La Cruz, ang nagpasya na lumipat dito matapos makuha ito sa murang halaga sa isang foreclosure sale. Hindi nila alam ang bahay na ito ay may madilim na. Sa unang gabi pa lang, kakaiba na ang pakiramdam ni Ana, ng ina ng pamilya. Lumalagaslas ang hangin sa kabila ng saradong bintana at tila may matang nakamasid sa kanila. Siguro naninibago lang tayo, ani ni Mark, ang padre di pamilya, habang iniayos ang kanilang mga gamit. Ngunit si Emily, ang kanilang bunsong anak, ay biglang nagsalita. "Dito na ako titira kasama ni Tito Itim." Nagtinginan sina Mark at Ana. "Sino si Tito Itim, anak?" Tanong ni Ana, nanginginig ang boses. "Yung nakatira sa aparador," sagot ni Emily habang nakangiti sabay turo sa isang lumang aparador sa sulok ng kwarto. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Mark at Ana, isang malalim na ungol ang kumising sa kanila. Nanggagaling ito sa kwarto ni Emily. Nagmamadaling tumakbo si Ana papunta sa anak. Bukas ang pinto, natulala siya. Si Emily ay nakatayo sa harap ng aparador, nakatitig sa loob nito, tila may kausap. "Emily, anong ginagawa mo?" Hinila niya ang bata, ngunit si Emily ay parang wala sa sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang aparador. Walang laman, pero biglang lumamig ang paligid. Nang lumingon siya kay Emily, isang malawak na ngiti ang bumalot sa mukha ng bata. "Sinabi niya hindi kayo makakaalis." Kinabukasan, nagsaliksik si Mark tungkol sa lumang bahay. Napag-alaman niyang dati itong pag-aari ni Elias Finch, isang lalaking pinaghihinalaang ng dukot ng maraming bata sa bayan. Hindi siya kailanman nahuli, ngunit isang araw, bigla na lang siyang nawala. At mula noon, sinasabing may kakaibang nangyayari sa bahay na ito. Nang bumalik si Mark sa bahay, natagpuan niyang nakatayo si Emily sa sala. Hawak ang isang lumang larawan. Isa itong litrato ni Elias Finch, ngunit sa sulok ng larawan, may isang itim na aninong may pulang mata. Eksaktong paglalarawan ni Emily kay Tito. Lumala ang mga pangyayari. Biglang bumukasara ang mga pinto, may lumalakad sa kisame, at gabi-gabi ay may mga bulong na pumapalibot sa buong bahay. Isang gabi, natagpuan nilang nakatayo si Emily sa gitna ng sala. Nakapaligid sa kanya ang nino ng mga batang nawawala noon. "Isa na siya sa amin," sabi ng isang tinig mula sa dilim. Sa takot, hinila ni Mark at Ana kanilang anak at tinakang lumabas, ngunit biglang sumara ang pinto. Ang mga anino ay nagsimulang lumapit at sa gitna ng mga ito, isang matangkad na figura, si Tito Itim. "Hindi kayo makakatakas." Sa huling sandali, naalala ni Mark ang lumang aklat na kanyang nakita sa basement. May nakasulat na ritual para palayasin ang masamang espiritu. Nagsimula siyang gumigas sa mga salitang Latin habang mahigpit na yakap ni Ana si Emily. Nagkikisay si Emily at ang buong bahay ay yumanig. "Hindi kayo makakatakas!" sigaw ng demonyong anino. Ngunit nang matapos ni Mark ang huling salita sa ritual, isang nakakabinging sigaw ang pumuno sa paligid. Unti-unting naglaho ang mga anino at sa wakas bumukas ang pinto. Nagmamadali silang tumakbo palabas. Nang lumingon si Mark, nakita niyang unti-unting bumabagsak ang bahay. Parang hinahatak ito pababa sa ilalim ng lupa. Lumisan ang pamilya De La Cruz mula sa Hollow Creek. Ang takot at trauma na nangyari. Ngunit isang gabi, habang nakahiga si Emily sa kanilang bagong bahay, bigla siyang napangiti sa dilim. "Tito Itim, nahanap mo ako?"